ਰਾਂਝਾ ਹੂੰ 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 ਕ ਮੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਮੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਮੋਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਮੋਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਵੇ ਸ਼ੁਕੀਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕੀਨਾ ਤੇਰੀ ਵੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਠੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਠੱਗਦੀ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਈ ਰਾਂਝੇ ਚਾਕ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਚਾਕ ਨੇ ਲੱਗੀ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਾਏ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਕਿਨੇ ਸਜਾਇਆ ਲਾੜਾ 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 ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਕਿਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸੇਰੇ ਹਾਏ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਹਾਏ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡੇਰੇ ਪਰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਨੈਣੀ ਲੱਥ ਗਈ ਏ ਲੱਗ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੜੀਏ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲਪਟਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਲੈ ਜਾਉਂ ਤੇਰੇ ਚ ਵੰਗਾਂ ਛਣਕੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜਗਾ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਛੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾ ਗਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾਵਾਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੀਸਾ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੋਹਣੇ ਰੇ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਦਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ खुद तो मैं संगी जावां रंग ओदे रंगी जावां
इश्के च मेंटल होके खंगे ओदी खंगी जावा कन्ना नाल ठहके झुमके मार देने तालियां शगना दे बन ले गाने मेहंदियां भी लालियां चगे ना मैचिंग तेरे चुनिया रंगालियां किद्दां लको के रखा फीलिंगा मैं सालियां अखियां तो वेट ना हुंदी मिलने नू कालियां हैप्पी जई हो जानिया इमेजिन मैं तैनू करके सीने नाल ला ले मैनू आ जा जट्टा रुक भर के ले जा मैनू बाहों फड़ के डोली विच सड़के सड़के बन जा मेरे गल दी गानी दे जा कोई प्यार निशानी सांभ के रख ला मैनू जट्टा मैं तेरी मस्तानी तेरे नाल वेखणियां ईदां ते दवालियां लोकां दे चलदे डीजे साडे सन तालियां सोचेगा तू भी जट्टा किदे नाल लालियां किद्दां लको के रखा फीलिंगा मैं सालियां अखियां तो वेट ना हुंदी मिलने नू कालियां
ganayan, kailangan ng isa pa, at kailangang dalawa'y mag-isa upang pag-ibig ay maganap. Nagugnay ngayon ang puso't palad, natupad ang lahat ng pangarap. Ang ligaya natin ay nagbuhat sa Diyos, at kailangan dalawa'y mag-isa upang pag-ibig ay maganap. Nagugnay ngayon ang puso't palad, natupad ang lahat ng pagugnay. Ngayon ang puso't palad, natupad ang lahat ng pangarap. Ang ligaya natin ay nagbuhat sa Diyos. Poong may kapal din ito ng may kapal. Ng indulhensya, kaugnay ng intensyon sa panalangin ng Santo Papa. Kaalinsabay nito, kailangan ang pangungumpisal at pagtanggap ng komunyon. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ang kapayapaan at katarungan, buong kababaang loob na lumalapit kami sa iyo. Ngayong tumitindi ang tensyon sa bahaging ito ng mundo. Nang mga nakalipas na taon, inalalayan mo ang aming nadulot ng kalikasan at ng tao na naging dagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo, naniniwala kami na ang aming pakikibaka ay hindi lamang sa laman at dugo, kundi sa mga namumuno, sa mga kapangyarihan ng madilim na mundong ito, at laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa kalawakan. Ipinapanalangin namin ang aming mga pinuno na aming pinagkatiwalaan sa masaselang usapin para sa aming bansa. Buong puso kaming umaasa sa iyo.
Patawarin mo po kami at kahabagan sa mga pagkakataong nadudungisan ng takot at paghihinala ang pakikipag-ugnay sa mga taong kakaiba sa aming lahi, kulay, salita at paniniwala. Gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, makapagdulot nawa kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may alinlangan, pananalig. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristung iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Santa Teresita ng Batang si Jesus, ipanalangin mo kami. Isama po natin sa pag-aalay sa misa sa hapong ito ang pasasalamat at kahilingan ni Nacional Consignado Choncrea at Hana Francesca Magpantay Mendoza para sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang lahat po ay magsitayo. Ayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalanahan natin sina Sunil at Hana Francesca sa kanilang pag-iisang dibdib. Ginagawa natin ang kanilang kasal sa loob ng misa sapagkat tanging kay Kristo lamang natin ganap na mauunawaan at makikita ang malalim na kahulugan at ang tunay na kagandahan ng pag-ibig. Kaya't ipanalangin natin sila sa pagsisimula ng kanilang buhay mag-asawa upang sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay manatiling tapat at nagmamahalan sa isa't isa. Aminin natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paglikha mo sa sangkatauhan, niloob mong ang lalaki at babae ay magkaroon ng kaisahan.
Pagbuklurin mo sina Sunil at Hana Francesca sa banal na tipan ng pagkakaisa at pagmamahalan upang ang iyong pinamumunga sa pag-iibigan ay maging mga katibayan din ng pag-ibig na umiiral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya na makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinabaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yun ang magiging pangalan. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilam ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginooy may takot. Ang maalam na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubasan na bubunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinumang kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ano ang
ibig sabihin sa inyo ng Panginoon ngayong araw ng inyong kasal. Sa mabuting balitang ating narinig, kayo'y asin, kayo'y ilaw. Madaling tandaan kasi lahat ng bahay may asin, lahat ng bahay may ilaw. Kaya every time na pupunta kayo sa kusina, kailangan nyo ng asin, maaalala nyo ang message ng Diyos sa inyo ngayong araw ng inyong kasal. Sa tuwing madilim at magbubuhay kayo ng ilaw, maaalala ninyo sa araw ng inyong kasal, may ilaw na sinasabi ang Panginoon. Sunil at Hana, kayo ay asin para sa isa't isa, kayo ay ilaw para sa isa't isa. Bakit asin? Kasi ang asin ang nagbibigay ng flavor at ng sarap sa ating mga kinakain. Yun ang una ninyong duty at obligasyon sa isa't isa. Hindi yung pakainin ng isa't isa ng masasarap na pagkain lamang, but to make each other's life masarap. No? Gawing masarap ang buhay ng isa't isa. Palagay ko naman yun naman ang ipinangako ninyo sa isa't isa. Gawing masarap at masaya ang inyong buhay. Huwag kakalimutan ng mga mag-asawa na duty ninyo yun sa isa't isa. No? Kapag lumalaon yung mga taong lumipas sa buhay ng mag-asawa, nawawala na yata yung consciousness na responsibilidad ko nga pala sa aking asawa na gawing masarap at masaya ang kanyang buhay. No? Kapag dumarating ang problema, akala ang buhay ay puro problema, puro pagsubok, but hindi. Sunil, dapat gawin mong masarap at masaya ang buhay ni Hana. Hana, ganoon ka rin. You must make his life flavorful. No? Tulad ng masarap na pagkain na lagi mong gustong kainin, no? Tulad ng masarap na pagkain na kapag pagod ka, kapag kinain mo, ikay nawawalan ng pagod, dapat ganoon din kayo, no? Marami kayong landas na tatahakin, hindi lahat maalwan, mahihirapan, but at the end of the day, sana pag nakasama nyo ang isa't isa, pagkasama ninyo ang isa't isa, you will always feel and taste the beauty of life. No? Ipaparamdam ninyo, masarap ang buhay, maganda ang buhay, masaya ang mabuhay. No? Kalungkutan yung sasabihin, dahil sa asawa, sasabihin mong, ayaw ko nang mabuhay pa. Diba? Dapat sa isa't isa, Hana and Sunil, makita ninyo higit pa the purpose of life. Na mas gusto mong mabuhay kasi may asawa ka. Mas gusto mong mabuhay kasi may pamilya ka. Mas gusto mong mabuhay kasi mayroon kayong pamilya. Ang asin din ay ginagamit sa pagko-conserve, di ba, ng mga pagkain. You must conserve the goodness in each other. Sunil, wag mong kakalimutan yung mga mabubuting katangian na nakita mo kay Hana noong nililigawan mo pa siya. At dapat, mapanatili mo yung lahat ng mga gagandang bagay na iyon at mas maging mabuti pa. Hana, ganoon ka rin. Lahat ng mabubuting bagay na nakita mo kay Sunil, kaya sinabi mo, siya ang lalaking pakakasalan ko, you must conserve that. Aalagaan ninyo ang lahat ng mabubuting bagay sa isa't isa. Yung kabutihan, yung kabaitan, ang lahat ng iyon. At huwag niyong kakalimutang everyday i-appreciate ninyo ang kabutihan at mga kabutihan sa isa't isa. Yung everyday appreciation ng kabutihan ng bawat isa, yung kagalingan ng isa't isa, yung mabubuting qualities ng isa't isa, the more you appreciate that, mas titibay ang pagsasama ninyo. And the more, mas magiging masaya ka. Kasi kapag kita mo ang mabubuti sa iyong asawa, mas nagiging masaya ka. Ang asin din ginagamit to purify. No? To purify. Ginagamit yan sa paglilinis, especially nung mga unang-unang panahon kayo perpekto. Tatanggapin ninyo iyan.
Hana, I suppose hindi mo naman ine-expect na perfect si Sunil. Sunil, ganoon din, no? Kahit yung mga in-laws, wag yun namang i-expect na perfect ang inyong son-in-law at daughter-in-law. Wala hong perfectong tao. But you must also help each other be better, no? Tutulungan ninyo ang isa't isa na mas maging ang tawag niyo ng to be better versions of each other, no? Kung mayroong mga kahinaan, tutulungan. Lalong higit kapag nagkaroon kayo ng mga anak, kayo'y magiging mga model, magiging mga huwaran ng inyong anak, sana tulungan ninyo ang isa't isa na maging mas mabuti, especially mas maging mabubuting Kristiyano. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang mas religious, pero Hana, dapat tulungan mo si Sunil na mas maging mabuting Kristiyano. Sunil, ganoon din. Tutulungan mo na si Hana mas maging mabuting Kristiyano. Yan ay obligasyon nyo sa Diyos, obligasyon ninyo sa isa't isa, obligasyon sa inyong magiging mga anak. Ang sabi ng Ebanghelyo, kayo daw ay ilaw sa isa't isa. Ang ilaw ay nagbibigay liwanag. No? Ganoon din, Sunil at Hana, dapat ang buhay ninyo magliwanag dahil sa isa't isa. No? Ayaw natin yung mag-asawa na dahil sa asawa, laging madilim ang paningin. Di ba? Nagdidilim ang paningin. Ayaw natin yan. No? Sunil at Hana, be each other's light. Buhan, sunod sa Diyos ay ang isa't isa. Di ba? Next to God, ang light na tatakbuhan ninyo, sana yung asawa. Nadidiliman ako, sa asawa ko, alam ko makakakita ako ng kaliwanagan. Di ba? Nakakalungkot yata kung kapag kami problema ang misis or ang mister, hindi makatakbo sa asawa, sa kaibigan tatakbo. Di ba? Sana kapag dumaraan kayo sa experiences of darkness in your life, next to God, ang una ninyong tatakbuhan, ang sunod ninyong tatakbuhan, ang isa't isa. Kasi alam nyo, makakakita kayo ng liwanag sa isa't isa. No? Ang liwanag din, ilaw sa isa't isa, guidance, no? Maging guide kayo ng isa't isa. Wala ring perpektong mister, walang perpektong misis, pero sana maggabayan kayo sa isa't isa. Kaya nga, mamaya paglabas ninyo, kanina nag-holding hands na kayo. Mamaya sa kasal maghahawak kamay kayo. Ibig sabihin, aakayin ninyo ang isa't isa, no? Literal na magkahawak kamay ang mag-asawa, no? Hindi na bibitaw sa isa't isa. At kayo'y bilang ilaw ng isa't isa, magkahawak kamay, saan man kayo pumunta, laging iisa ang direksyon. Yun ang sinabi ng unang pagbasa, ang lalaki at babae magiging isa. Hindi na dalawa, kundi isa. Kayo, ang araw na ito ang simula, Sunil at Hana, ng inyong pagiging iisa. Simula ngayon, wala nang dalawang ambisyon, wala nang dalawang priorities, walang dalawang intentions, walang dalawang pangarap, walang dalawang plano, walang dalawang direksyon, walang dalawang pupuntahan. Everything becomes one. Iisa na. Iisa ang pangarap. Kapag nangarap ang isa na hindi kasama ang isa, that is already betrayal. Kapag nangarap ang mister na hindi kasama ang misis, ano kayang pangarap iyon? Di ba? Kapag ang misis ay may isang ambisyon, pangarap sa buhay, hindi kasama ang mister, abay, bakit? No? Hindi. Lahat ng pangarap ninyo at gugustuhin sa inaharap, dapat laging kasama ang isa't isa. No more life without the other. Kaya, yun ang ating ipapanalangin sa Panginoon, maging asin, maging ilaw sa isa't isa, maging tapat sa Diyos, at kung kayo tapat sa Diyos, automatically magiging tapat kayo sa isa't isa. Tayo po ngayon ay dadako na sa rito ng pagkakasal.
Minamahal kong Sunil at Hana Francesca, sa binyag at kumpil nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon naman, kusang loob na kayo'y dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid na natitipon ngayon, ay manalangin para kina Sunil at Hana Francesca at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon, mga ikakasal, na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Hana Francesca, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Sunil na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Yes, Father. Sunil, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Hana Francesca na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Yes po, Father. Sunil at Hana, nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakalob sa inyo ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Sunil at Hana Francesca, sa harapan ng Diyos at ng kanyang sambayanan, haharap kayo sa isa't isa. Pagdadaupin ninyo ang inyong mga palad, at ipahahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Ito po ang pinakabuod. Hana Francesca, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita na maging aking may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Sunil, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo po kaming nag-iisang palad. Pagniningin mo po sa lahat ng oras ang pagsasamahan naming dalisay at wagas sa puso at diwa, lagi sanang magkaisa at naway maging matatag sa hirap at sa dusa, sa ginhawa at kaligayahan, ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Sasabihin po ng mga ninong at ninang, minamahal naming Sunil at Hana, ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan ng sambayanang naririto, kami nagpapatunay na kayo'y mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bukas palad namin kayong tinatanggap
at makakaasa kayo sa aming tulong at mga panalangin. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling pusong inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na pong umupo ang mga ninong at ninang. Pagbabasbas ng mga aras at singsing, Ama naming maawain, basbasan mo't kupkupin ang iyong mga lingkod na sina Sunil at Hana, pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na sina Sunil at Hana, pagindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay Amen. Amen. Silan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sunil, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hana, kailan may hindi kita pababayaan, ibinibigay ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sunil, tinatanggap ko ito at nangangako ako na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Minamahal na mga kapatid, sina Sunil at Hana Francesca po ay ganap ng mag-asawa. Kaya habang binibigyan ni Sunil si Hana ng isang matamis na halik, sila'y Ang lahat po ay magsitayo. Isinasamo namin kami yung dinggin. Para sa mga nagtitiis at nagpapakasakit, upang sila'y tuwangan ng Diyos sa dinadalang hapis, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami yung dinggin. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang lahat ay makatulong sa pamumuhay na walang ligalig, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami yung dinggin. Para kina Sunil at Hana Francesca, na ngayon pinagbuklod sa pag-iisang dibdib, upang sila'y mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib, manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami yung dinggin. Ama naming makapangyarihan, kaawaan mo sina Sunil at Hana at pagbigyan sa kahilingang magkamit ng iyong kaloob sa ikapagkakaisa sa pagmamahal at sa ikapagkakaroon ng ligaya sa kalangitan, kaisa ng kanilang magiging mga supling at mga mahal sa buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan. Luluhod naman po sina Sunil at Hana.
Inaanyayahan na po ang mga abay na maglalagay ng belo at ng silo. Sa mga